Hello guys, ito naman yung tutorial natin kung paano gamitin yung new app natin. So, ngayon, meron tayong preparation sa design natin para mas sync siya sa app. Like ganito, open lang ako ng isang sa sample natin. Sample ko lang yung Gilas Pilipinas. Ito. Yan. Itabi ko lang muna ito para gawing sample. So, ito yung kinakailangan natin, yung Gilas, yung CSV file at itong PSD file. Tuturuan ko kayo kung paano gawin ang dalawa. So, ito yung example ng like tapos na approve na yung project. Ang gawin na natin, lilinisin na natin siya para yung app natin mag-sync siya sa PSD natin. Usually variable yung style ko. Lagyan ko muna ito ng font post. Vehicle Genial download. Sensya lang guys sa Tagalog ko guys ha. Bisaya kasi ako. Yan. So, ngayon guys, ang gawin natin, itong background, pwede na ito usually yung itong label, usually ito yung sizes ko. Si label, number, label, ilagay ko to sa taas. Yan. Si name, to si layer, saan kaya ito? Parang wala ito eh. Parang wala ito, IMT. So, delete lang natin. So, lahat dito sa taas is changeable. So, label means sizes. Yan, label means sizes. So, kunwari may tikita ka, ang gawin mo lang is copy mo lang si label. Yan. Yan. Yan, copy mo lang si label. Saan ba ito? Kunwari may tikita ka, ha? Ito yung tutorial pag may tikita ka. Yan, kunin ko muna yung mga guidelines. Yan. So, kunwari may tikita dito. Assuming lang dito, ito yung tikita mo, tapos may size dito. So, lahat yan naka-center ha. Yan, center yan lahat. So, ngayon, ito yung natin, pag meron kasi akong limiter ng mga names. Pero pag naka-arc, hindi ko ito ililimit. Yan, so lahat ng nasa baba, usually, i-merge ko ito lahat. Yan, para magaan na yung file. Wait lang. Meron pa akong ituturo. So, ito sir. So, example ko, paano ba yung like, yung itong ganito na logo. Pag naka-encounter kayo ng logo na hindi circle, so, ginawagawan ko ng paraan. Inamask ko siya. Tapos, lagay logo. Tapos, sige, for the record, sa tutorial natin, lahat ng mga logo na to, i-proportion ko ha. So, ganito lang gawin. So, ito, lagay ko sa taas. Ang gawin lang nito para ma-proportion siya. So, mag-proportion siya as the sizes goes up and down. So, pag mag-size na siya, kasi pag hindi ito ginalaw, automatic siya mag-stretch. Kaya, meron akong nilagay sa script na babasa nito para pag nagre-resize siya, automatic siya mag-proportion. So, ganito lang gawin nyo guys. So, click nyo lang yung square.
Yan, square lang tayo. Gawa tayo ng square. Hold, Alt, and Shift. Hold, Alt, hindi pala. Drag muna tayo ng small square, then hold Alt. Yan, tapos Shift. Para perfect square siya. Yan. As you can see, ang square natin is walang fill. So, only stroke lang talaga siya. So, lagay tayo ng malaking stroke na itim. So, yan, nakikita mo ng stroke na itim. So, ito yung ano natin. Ang gawin mo lang is immerge mo lang sila. Dapat rasterize lang tayo, guys. Tapos, lagyan ng logo. Ay, yan. Okay na yan. So, mangyari niya, makikita niya itong stroke na black. So, ang gawin lang natin, i-mask lang natin siya. I-mask siya. Tapos, click mo lang yung mask. So, ang pag-mask, guys, is click nyo lang ng mask. Ganun lang. Click nyo lang yung mask. Tapos, yan. Click mo itong mask sa right side. Tapos, i-marquee tool natin yung mga ano. Hold shift tayo para makombine natin yung marquee tool. Hindi lang isa yung magawa natin. So, naka-hold shift ako ngayon. Tapos, yan. Click ko dito. Tapos, delete. So, ang purpose nito, guys, is andun pa rin yung perfect square. So, ngayon, itong Pilipinas. So, example din natin nito paano siya maging perfect proportion. Yan, lagay ka na ng logo. Tapos, ganun pa rin. Yan, perfect square pa rin. Perfect square na may stroke na itim. Tapos, merge natin. Tapos, lagay natin logo. Tapos, mask natin. Pag mask natin, kuha tayo ng marquee tool. Hold shift lang. Ay, wait. Yan. Tapos, gawa ka ng isa. Ay, wait. Yan. Gawa ka ng isa. Hold shift. Yan. Yan. Tapos, click mo yung mask. Yan. Okay. So, ito lang muna si Pilipinas sa FIBA. Yan. Tapos, so, yung iba, pwede naman, pero para madali lang tayo matapos, ito muna si Pilipinas sa FIBA, yung ginagawan ko ng paraan para hindi siya mag-stretch. So, ngayon, yung sa baba natin, so, ito yung sa taas, color ko lang ha. Ito yung mga changeable natin. Yan. Sa iba, sa baba, i-merge ko na lang or convert to smart object para maging isang file sila. Yan, isang file sila. Tapos save ko. Okay, so yung mga line up naman, usually si customer magbibigay siya ng line up through Messenger. Parang ganito. Parang ganito, guys. Parang ganito, guys, oh. Yan, di ba? Ito yung binibigay ng customer. So, ang gawin nyo lang, i-copy paste nyo lang. Copy nyo, Control C, tapos open nyo lang ito. Saan ba yung app ko ito? Yan. Open nyo na itong CSV converter. Ito yung updated app ko, guys, ha. Tapos paste nyo lang. So, ngayon, parse data tayo. Automatic yan. Ito yung format ng CSV, naka-comma delimited. Yan. So ngayon, i-check lang natin ha. Huwag natin kampante na okay ng lahat. Dapat i-check pa rin natin. Yan. I-check natin sa original. Tapos guys, sa taas, yan, lagay tayo ng yung layer sa Photoshop, ilagay natin sa taas. So sa name, ito yung name nasa unahan, yan, name. Tapos yan, comma, tapos number, tapos label. Okay, so yan guys, ito yung variable sa Photoshop natin, label, number, at name.
Tapos guys, isama ko lang ito sa tutorial. Paano kung may ano tayo, walang number. Pag walang number guys, ganito lang gawin mo. Yan. Apostrophe, space, double apostrophe. Ganyan lang. At paano naman guys, pag yung pangalan may kama? Magka-problema tayo kasi kama yung naghahati ng nagdi-division nila. So ganito lang gawa niyo guys kung may kama yung pangalan. Example yan, check. Yan. Sample yan, check. Yan. Tapos may kama. Paano yan? So yung yung jack magiging number na kasi name, number, name, comma, number. So ang gawin niyo lang para mabuo niyo ito is lagyan ng apostrophe. Yan. Yan, okay na yan. So, kunwari usually yung walang pangalan, coach or muse. Lagyan natin ng muse. So, save na natin. So, paano kaya i-save? Ganito lang pag-save niya, pre. Save as ka. Hanapin mo yung folder na demo. Ito yung demo folder natin. So, meron na tayong nagawang CSV before. Pero, yan, ito lang muna sa pawan lang natin. Dapat naka all types, tapos type mo gilas.csv. Yan, save natin. So, okay na lahat. Salamat ni parse converter natin na nag-convert ng napakadali. Hindi na tayo mag-edit pa. So, close natin yan. Ayan guys, dito naman sa app ko, meron siyang preparation. Ito yung mga sizing manager ko guys. Ito guys, i-manual shortcut mo ito. If gusto mo makita saan talaga naka-install yung app, dito guys sa automation. Dito, xcwin, yan yung mga file. So preparation ito yung i-send to send to desktop niyo na lang para lumabas siya. Ito guys. Yan. So may tutorial din ako nito guys. Yan, bigyan ko lang kayo ng video pa rin. So pwede rin ito pwede mo ito rename ito as sizes. Yan. So pwede niya pasukin niya rin yung actually yung sizes folder natin ito. So pwede mo rin edit yung size dito boss. Ganito lang. If may error dito boss, like ganito, nagka-error siya. Parang naglagay kayo pero may error, automatic detectable siya. Itong error na to is pag open nyo si app hindi niya makikita, kaya punta muna kayo dito. Yan. Yan kita mo nag-red siya. So may error dito. Ang gawin niyo lang guys, pag may error dito, ito sa taas, items with red flags of JSON errors. Click here for JSON validator. Click niyo lang ito. Automatic mag-open niya ng JSON checker. Ito yan. Tapos copy nyo lang, Ctrl C. Tapos delete nyo lahat dito. Ctrl V ka din. Tapos validate. Pag validate niya, makikita niyang error itong comma. So automatic may specify niya kung saan yung error. So ang gawin nyo lang, delete nyo lang error dito. Yan. Tapos save. Yan guys. Pagkatapos nyan, okay na lahat. Yan, nawala na yung red. Okay na. So, close ko na ito. So, ngayon guys, gamitin natin si app. Yan. Yan, login. So, first time ko kayo mag-login, maglagay kayo ng name at password nyo dito. So, para sunod na login, automatic na siya andito. Nakasave na siya para hindi na kayo magta-type. So ito guys yung app natin. So dito guys, gamitin ko muna yung size ko. Jack upper jersey. Ito yung upper jersey ko. Tapos take note pala na kung makita niyo mga sizes ko walang space, di ba? At pag may space nilagyan ko ng underscore or dash, ganun lang. Upper jersey. Saan ba yan? Check upper jersey. Check upper. Wala ito. Tapos TIFF guys, kung gusto niyo pang ma-edit yung file. JPEG naman if kung gusto niyo if
If JPEG yung nakasanayan nyo, so may mga choices tayo. Meron din PNG. Pag PNG, wala yung ano, wag kayong magbigay ng kulay kasi wala namang CMYK na PNG, always RGB siya. So JPEG muna ako para mandali lang, tapos RGB. Yan, browse ko ito, punta ito sa demo. Saan ba yung saan ba nalagay ko yung demo? Ito demo, yan, Gilas. Tapos gawin natin start process lang tayo. PSD pala, wala pang PSD. Ito. Yan, so yan. Yan, automatic na yan lahat, guys. Ba't kaya nag-none siya? Start ko ulit. Okay na. Usually guys, pag wag niya lang i-click yung mga layer, hayaan mo lang siyang matapos. Kasi pag click ng layer, automatic mag-stop siya. Ay, wait lang. May nakita kung para siyang yung mataas na pangalan, para siyang nag-compress. Nag-compress yung mataas na pangalan kasi naka-setting kasi ito si width. Pag nakita niya yung width na medyo automatic niya, kino-compress. Kaya lagyan ko lang muna ito ng 100. Yan. Yan. Tapos si height din. Pag siya naka-arc, hindi ko na ginagalaw. Yan. Yan, close nyo lang. Yan, tapusin niya mawala yung not-responding, tapos close, tapos start ulit tayo. So, para na lang siguro, para madali na lang matapos, ito na lang. Kunin natin yung ibang size. Yan, para maliit lang. Yan. Yan, okay na yan. Yan, start ulit tayo. Kung hanapin yung mga natapos natin guys, punta lang tayo dito guys. Picture demo. Maglalabas siya ng output images na folder. Andito yan guys. Yung mga natapos na. Yan, napakataas na pangalan. Bihira naman dito, no? Kasi kanina, nakalimit kasi yung niya. Kaya yung mataas na pangalan, automatic. Ni-resize niya. So, ito sa akin guys is automatic yung mga yung mga square, yung mga nilagyan natin ng logo, automatic proportion siya.
So ito yung Muse natin na walang number. Automatic din siya. So at least mag-aabang ka na lang, mag-checking na lang ka sa final results. I-check na lang natin kung ano yung may mali or okay. At least makapagpahinga pa din tayo sa sizing. Yan, okay na yan lahat. 2 minutes. Okay. So that's all for paano yung preparation natin at yung pangalan natin is naka-curve. Thank you and God bless.